Bago po natin tawagin si Pastor George para sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay atin munang basahin ang Numbers chapter 22 para sa pagbabatayan ng kanyang pangangaral. Maaari niyo po akong sabayan sa aking pagbasa. Verse 1. Ang mga anak ni Israel ay naglakbay at nagkampo sa mga kapatagan ng Moab sa kabila ng Jordan sa Jericho. Nakita ni Balak na anak ni Zippor ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amoreyo. Ang Moab ay takot na takot sa taong bayan, sapagkat sila'y marami. Ang Moab ay nanghina sa takot dahil sa mga anak ni Israel. At sinabi ng Moab sa matatanda sa Midian, ngayon ay hihimurin ng karamihang ito ang lahat na nasa palibot natin, gaya ng baka na umihimod sa damo sa parang. Kaya't si Balak na anak ni Zippor, na hari ng Moab ng panahong iyon, ay nagpadala ng mga sugo kay Balaam na anak ni Beor, hanggang sa Petor na nasa tabi ng ilog, hanggang sa lupain ng mga anak ng kanyang bayan, upang tawagin siya at sabihin, may isang bayan na lumabas mula sa Ehipto, sila'y nakakalat sa ibabaw ng lupa at sila'y naninirahan sa tapat ko. Pumarito ka ngayon, isinasamo ko sa iyo at sumpain mo ang bayang ito para sa akin, sapagkat sila'y totoo makapangyarihan para sa akin. Baka sakaling ako'y manalo at aming matalo sila, at mapalayas ko sila sa lupain, sapagkat alam ko na ang iyong pinagpala ay nagiging pinagpala at ang iyong sinusumpa ay isusumpa. Ang matatanda sa Moab at Midian ay pumaroon sa nadala sa kanilang kamay ang mga upa para sa panguhula. At sila'y dumating kay Balaam at sinabi nila sa kanya ang mga sinabi ni Balak. Kanyang sinabi sa kanila, dito na kayo tumuloy ngayong gabi at ibibigay ko sa inyo ang kasagutan. Kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa akin, kaya't ang mga pinuno ng Moab ay tumuloy na kasama ni Balaam. At ang Diyos ay pumunta kay Balaam at nagtanong, sino ang mga taong ito na kasama mo? Sinabi ni Balaam sa Diyos, si Balak na anak ni Zippor, hari ng Moab, ay nagpasugo sa akin na sinasabi, tingnan mo, ang bayan na lumabas sa Ehipto ay nangalat sa ibabaw ng lupa. Ngayon, pumarito ka, sumpain mo sila para sa akin. Baka sakaling malalabanan ko sila at sila'y aking mapapalayas. Sinabi ng Diyos kay Balaam, huwag kang paroroon na kasama nila. Huwag mong susumpain ang bayan, sapagkat sila'y pinagpala. Kinaumagahan, si Balaam ay bumangon at sinabi sa mga pinuno ni Balak, umuwi na kayo sa inyong lupain, sapagkat ang Panginoon ay tumanggi na ako'y sumama sa inyo. Kaya't ang mga pinuno ng Moab ay tumindig at sila'y pumunta kay Balak at nagsabi, si Balaam ay tumangging pumarito na kasama namin. Si Balak ay muling nagsugo ng marami pang pinuno at talong higit na marangal kaysa kanila. Sila ay pumunta kay Balaam at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ni Balak na anak ni Zippor, ipinapakiusap ko sa iyo na huwag mong hayaang may makahadlang sa iyong pagparito sa akin, sapagkat ikaw ay aking bibigyan ng malaking karangalan. At anumang sabihin mo sa akin ay gagawin ko. Ipinapakiusap ko na pumarito ka at sumpain mo para sa akin ang bayang ito. Ngunit si Balaam ay sumagot sa mga lingkod ni Balak, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang buhay na puno ng pilak at ginto, hindi ako maaari lumampas sa utos ng Panginoon kong Diyos na ako'y gumawa ng kulang o higit. Manatili kayo rito, gaya ng iba, upang aking malaman kung ano pa ang sasabihin sa akin ng Panginoon. Nang gabi ngayon, ang Diyos ay dumating kay Balaam at sinabi sa kanya, kung ang mga taong iyan ay pumarito upang tawagin ka, ay bumangon ka, sumama ka sa kanila. Ngunit ang salita lamang na sasabihin ko sa iyo ay siya mong gagawin. Kinaumagahan, si Balaam ay bumangon at inihanda ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ng Moab. Ngunit ang galit ng Diyos ay nag-aalab sapagkat siya ay pumunta. Ang anghel ng Panginoon ay tumayo sa daan bilang kalaban niya. Siya noon ay nakasakay sa kanyang asno at ang kanyang dalawang alipin ay kasama niya. Nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan. Hawak ang kanyang tabak
at ang asno ay lumiko sa daan at nagtungo sa para. Pinalo ni Balaam ang asno upang ibalik siya sa daan. Na magkagayoy, tumayo ang anghel ng Panginoon sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga ubasan na may bakod sa magkabilang panig. Nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at siya ay itinulak sa bakod at naipit ang paa ni Balaam sa bakod at kanyang pinalo uli ang asno. Pagkatapos, ang anghel ng Panginoon ay nagpauna uli at tumayo sa isang makipot na dako na walang daang lilikuan maging sa kanan o sa kaliwa. Na makita ng asno ang anghel ng Panginoon, ito ay lumugmok sa ilalim ni Balaam. Ang galit ni Balaam ay nag-alab at kanyang pinalo ng tungkod ang asno. Ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno at ito'y nagsabi kay Balaam, "Ano ang ginawa ko sa iyo upang ako'y paluin mo ng 3 ulit?" Sinabi ni Balaam sa asno, "Sapagkat pinaglaruan mo ako, kung mayroon lamang akong tabak sa aking kamay, sana'y pinatay na kita ngayon." At sinabi ng asno kay Balaam, "Di ba ako'y iyong asno na iyong sinakyan sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito? Gumawa na ba ako kailanman ng ganito sa iyo?" At kanyang sinabi, "Hindi." Na magkagayoy, iminulat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan. Hawak ang kanyang tabak at kanyang iniyukod ang kanyang ulo at nagpatira pa. Sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Bakit mo pinalo ang iyong asno ng ganitong 3 ulit? Narito, ako'y naparito bilang kalaban, sapagkat ang iyong lakad ay masama sa harap ko." Nakita ako ng asno at lumihis sa harap ko ng 3 ulit. Kung hindi siya lumihis sa akin, napatay na sana kita ngayon at hinayaan itong mabuhay. At sinabi ni Balaam sa anghel ng Panginoon, "Ako'y nagkasala sapagkat hindi ko alam na ikaw ay nakatayo sa daan laban sa akin. Ngayon, kung inaakala mong masama, ay babalik ako." Verse 35 po. At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Balaam, "Sumama ka sa mga lalaki, ngunit ang salita lamang na aking sasabihin sa iyo ang siyang sasabihin mo." Kaya't sumama si Balaam sa mga pinuno ni Balak. Ito po ang salita ng Panginoon. Tawagin po natin si Pastor Joe. Magandang umaga muli mga kapatid. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral dito sa aklat ng mga bilang o Book of Numbers, na ang series natin ay pinamagatan nating God in the Wilderness. Kung mapapansin nyo, medyo mahaba-haba na po ang ating paglalakbay sa ilang at nasa 28 sermons na po tayo rito. Noong nakaraang Miyerkules ay ipinagdiwang natin, hindi naman yata natin, siguro pwede kong sabihin, ipinagdiwang o mark the 23rd anniversary ng September 11 attacks na nangyari sa Amerika sa pamamagitan ng mga Al-Qaeda terrorist group. Sa pag-attacking yon ay maraming namatay. Alam natin, mga higit, siguro ay kulang-kulang 3,000 ang namatay sa isang terrorist attack na nangyari sa Twin Towers sa New York, kasama ng iba pang mga lugar na kanilang inatake nung oras na yon. At tulad ng ginagawa ng mga teroristang ito, na mga Al-Qaeda at iba pang mga terrorist Islam group, ginagamit nila yung pangalan ng Diyos. They are invoking the name of God in doing this terrorist attack. Alam nyo, noong matapos yung pag-atake nila sa New York, maraming mga otoridad ay nadiskubre yung mga master plan ng mga teroristang ito. Nakita nila yung ilang mga dokumento na nagsasabi roon kung paano nila aatakihin yung Amerika. Ang totoo, may mga spies na, no? May mga dumating na mga spies, mas matagal na silang nandoon at pinag-aaralan nila yung sitwasyon, nagmamanman sila, at hinahanda nila ang kanilang sarili sa pag-atake. At isa sa mga nakita na mga dokumento ay ang mga napakaraming mga talata sa Quran na nagja-justify ng kanilang aksyon. Isa sa mga issue kasi doon sa kanilang ginawa ay yung ang gagawin ng mga spy
ay hindi sila magpapakilala na sila yung mga Muslim. Ito ay paglabag doon sa batas sa Islam na dapat ikaw ay faithful sa iyong religion. Pero at that time, they have to hide themselves. Tingnan ka lang itago nila sa ang kanilang sarili na bilang isang Muslim. Anong gagawin nila? Mag-aahit sila ng kanilang mga balbas. Hindi sila magpapahaba ng kanilang balbas. Hindi sila magsusuot ng mga damit na usual na ginagamit nila, lalo na kapag nagpipray sila. Hindi nila tatawagin ng isa't sila na brothers. Hindi sila pupunta sa mga mosque, no, sa mga lugar na kung saan nandoon nagtitipon ang mga Muslim para hindi sila ma-identify ng mga terorista. Pero alam nyo, doon din sa mga dokumento na nakita na mayroong mga sinite na mga verses doon sa aklat ng Quran na nagsasabi na ganito, ang sino man daw na hindi naging tapat sa kanilang pananampalatayang Muslim, pero ginawa nila yung hindi nila katapatan para sa interes ni Allah at para sa interes ng jihad o yung tinatawag nilang holy war, ay forgivable o ay may kapatawaran at ito ay tinatanggap ni Allah. So, yan ang mga justification na ginawa nila. And, you know, brethren, this kind of practice using religious justification or the name of God in doing violence ay hindi isang bagay na bago sa ating panahon. Ito'y matagal nang ginagawa. Ginagamit ang pangalan ng Diyos para gumawa ng karahasan laban sa ibang tao. Ginagamit, ini-invoke ang name of God. At I have many things that I can say about that sa mga readings ko. But ngayon, nakita natin, 3,500 years ago, merong isang hari, ang pangalan ay si Balak. King Balak ng Moab ay nagbalak din ng ganitong klase ng karahasan laban sa mga Israelita na nalalapit doon sa kanilang teritoryo. Ang nakita niya na paraan ay kontakin niya ang isang propeta na ang pangalan ay si Balaam o Balaam na taga Petor, na nakatabi, yung Petor daw ay malapit sa ilog. Maraming mga, nung una, ang mga interpretations ng mga scholars, itong Petor, ito yung Iraq. At yung ilog ay yung ilog Euphrates. Pero recent scholarship ay nakita nila, hindi ito yung talagang tamang place, kundi ito ay yung kilala natin ngayon na Jordan, bansang Jordan. At yung ilog na tinatukoy dito ay yung Jordan River. No? Sapagkat, kapansin-pansin, malapit na sila sa promised land. Kung titingnan natin sa mapa, malapit na sila. At kung matatandaan niyo sa mga susunod na pangyayari, na ang tatawirin nila patungo sa promised land ay ang Jordan River. Diba, matatandaan niyo, matutuyo yung Jordan River para makatawid ang mga Israelita ron. Pero that would be later on. Ngayon, ang naisip ni Balak na paraan para matalo niya yung mga Israelite ay isang klase ng mass destruction, a form of mass destruction, invoking whichever God Balaam could call. No, tatawagin ni Balaam ang Diyos na nakikilala niya para sumpain. Minsan ang hirap yung salitang sumpa, no? Kasi kanina sa ating Sunday school, yung sumpa means oath-taking, no? Pero yung sumpa, pwede rin namang cursing. So, ang tinutukoy dito, cursing, ha? Hindi yung oath-taking, no? So, yun ang gagawin. So, naisip niya, merong isang propeta na medyo kilala na nung panahon na yun. Sabi, ang pinagpapala niya, nagiging pinagpapala. Yung sinusumpa niya, nasusumpa. So, yun ang ginawa niya. Now, gusto ko lang i-inform kayo sa takbo ng kwentong ito ay magko-cover ng 3 chapters. Medyo nahirapan nga ako, no, kung paano ko i-divide. So, magko-cover ito ng 3 chapters, from chapter 22 hanggang chapter 24. Today, we will consider chapter 22 verses 1 to 35. At ito yung encounter ni Balaam sa Diyos, no? Na ipinipresenta mismo sa kanyang encounter sa Diyos na ang Diyos ay isang sovereign God.
isang Diyos na nakapangyayari ang kanyang kalooban, walang pwedeng pumigil sa kalooban ng Diyos kahit at sinong tao. No? At dito makikita natin na ang kalooban ng Diyos ay kaya niyang i-overrule yung will of man. At yun ang gusto kong i-highlight ngayon sapagkat pinipigilan, no, ni Balaam na gawin kung ano yung gusto ng Diyos, pero wala siyang nagawa. Mangyayari ang kalooban ng Diyos at hindi ito kailanman mapipigilan sapagkat gagawin niya ang kanyang kalooban ayon sa kanyang mabuting layunin. Yan ang mensahe na gusto kong i-share sa inyo ngayon pong umagang ito. The message is this: people may attempt to hinder what is right, but God's sovereign purposes will always prevail. Let me underscore. People may attempt to hinder what is right, but God's sovereign purposes will always prevail. Now, let me divide our study this morning in two headings. No? Dalawang headings. Sabi ko nga kanina, medyo nahirapan din akong i-outline ito, pero nakita ko ito yung mas magandang paraan ng pag-outline para dito sa insidenteng ito. Una, let's look at Balaam and his perverted desire. Balaam and his perverted desire. Secondly, Balaam and his perceiving or perceptive donkey. No? Balaam and his perceptive donkey. So, yan. Dalawang bagay. So, tingnan natin una, Balaam and his perverted desire. So, tulad ng sinabi ko kanina, i-imagine ninyo, nalalapit na itong second generation Israel sa Promised Land. So, nagkakampo na sila somewhere across Jericho sa lugar na tinatawag na Moab. Kung titingnan nyo sa mapa, itong Moab, kung halimbawa ito yung Moab, kunyari na lang kasi wala akong mapa sa harapan ninyo, kung ito yung Moab, ang pagitan ng Moab at ng Israel ay Dead Sea. Dead Sea, yung tinatawag na Salt Sea, yung Dead Sea, yung patay na dagat na puro na walang nabubuhay doon kasi masyadong matindi ang alat ng dagat na ito. So sa pagitan nun, sa southern part, ito yung Israel. Pag umangat kayo sa northern part, ang pagitan naman ay yung Jordan River. So ang mangyayari diyan, dito dadaan ng mga Israelite, tatawid sila sa northern part para makapasok sila sa Promised Land. No? Ngayon, ito yung sitwasyon. No? Nandoon na sila, malapit na sila sa border. So, katulad ng sinabi ko, pagkatapos ng maraming taon ng paglalakbay sa wilderness, nakikita na nila yung lupang pangako. Pero ito pa ang isang sitwasyon naman sa kabilang bahagi. Nalaman ng marami ang mga tagumpay ng pakikipaglaban ng mga Israelita. So matatandaan nito, last two Sundays pala, ay nakita natin kung paanong tinalo ng mga Israelites yung mga Amoreo at mga taga-Bashan. Si King Sihon ng Amorites at si King Og ng Bashan ay talagang nilupig nila, tinalo ng mga Israelita sa tulong ng Panginoon. No? At kanilang kinubkob yung mga teritoryo, inoccupy nila yung kanilang mga teritoryo, at itong pangyayaring ito ay parang isang wildfire. Nalaman ito ng mga tao sa paligid. Lalo na ng hari ng Moab na ang pangalan ay si King Balak. Nung nalaman niya ito, papalapit na sila, ano na ngayon ang kanyang mararamdaman? Natatakot na sila. Sapagkat nalaman nila kung paanong natalo ng mga Israelites ang mga napakaraming tribo. At ngayon malapit na sa kanila. Ngayon, naisip niya, kung lalabanan namin itong mga Israelita, yung tinatawag na conventional war, siguradong hindi sila mananalo. Kaya, naisip niya, mayroon siyang naisip na paraan. Ang naisip niyang paraan, gumamit siya ng weapon of mass destruction. Kaya alam nyo, mga kapatid, nung unang panahon, wala namang missile, no? Wala namang atomic bomb. Yan ang mga weapon of mass destruction sa panahon natin ngayon. Noon, ang paniniwala ng mga tao, lalo na ng mga pagano, ang paraan para matalo mo ang kalaban mo na napakarami at sila ay lupigin ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos
kung sino man ang Diyos na kinikilala mo. At noong panahon na yon, si Balaam ay isang popular na nagpa-practice ng tinatawag na divination and sorcery. No? So, naniniwala ito si Balaam kay Yahweh. Kung paano niya nakilala si Yahweh, yan ang hindi natin alam. Marami tayong tanong na maaaring hindi natin kayang sagutin sa ngayon. Halimbawa, paano nakilala ni Melchizedek ang Diyos na si Yahweh? At doon naghandog si Abraham sa kanya ng kanyang tithes, ng kanyang ikapo. Hindi natin alam. Si Melchizedek, hindi siya Israelita. Paano nakilala ni Jethro na biyanan ni Moses na taga-Midian si Yahweh? Na nagbigay pa ng payo kay Moises kung paano niya i-delegate yung kanyang trabaho doon sa bayan ng Israel. Hindi natin alam. Paano nalaman ni Balaam at nakilala si Yahweh, hindi rin natin alam. Pero isang maliwanag na sa takbo ng kwento, kilala niya si Yahweh. No? However, may mga commentators na nagsasabi na ito daw si Balaam ay naniniwala kay Yahweh, pero si Yahweh ay isa lang sa pinaniniwalaan niyang mga Diyos. Marami siyang pinaniniwalaang Diyos. At dahil meron siyang kapangyarihang mag-manipulate ng kung ano-anong bagay, naisip niya na kaya niyang i-manipulate maging si Yahweh na Diyos. So, ito nangyari. Nag-utos itong si Haring Balak ng mga mensahero kay Balaam para utusan siya na sumpain, i-curse yung mga Israelita para matalo niya sa pakikipaglaban. So, ang ginawa niya, nagpadala siya ng pera, ng down payment. No? Ito, meron siyang malaking halaga na pinadala para pambayad doon sa proposed work of divination. Nabasahin natin ang verse 6. Come now, curse these people for me, since they are too mighty for me. Perhaps I shall be able to defeat them and drive them from the land. For I know that he whom you bless is blessed, and he whom you curse is cursed. Now, pansinin ninyo yung mga sinabing yon ni Balak. Ang alam ko na ang iyong pinagpapala ay napagpapala at ang iyong sinusumpa ay nasusumpa. At this point in time, yung battle line ay magkakaroon ng malinaw magkakaroon draw, no? Ibig sabihin ng draw, yung magdo-draw ng line. Bakit ko sinabi yan? Sorry Bakit ko sinabi yan? Dahil, alam niyo mga kapatid, maraming taon na nakakaraan. Sa Genesis chapter 12 verses 2 to 3, mababasa natin, ito yung sinabi ng Diyos kay Abraham, I will make of you a great nation, and I will bless you, and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Makikita natin na noong utusan ni Balak, si Balaam, na sumpain ang Israel, ilalagay niya ang kanyang sarili sa isang sitwasyon na makikipagdigma siya sa Diyos. Ang Diyos na nagsabi kay Abraham at sa lahi ni Abraham na mga Israelita na pagpapalain ko kayo at sino mang magbigay sa inyo ng parangal, pagpapalain ko, at ang sino mang sumumpa sa inyo, susumpain ko. Ano ang magtatagumpay? Yung sinabi ng Diyos na yon o yung sinabi naman ni Balak na pwedeng gawin ni Balaam, ang sino mang pinagpapala mo ay mapagpapala, ang sino mang susumpain mo ay masusumpa. So dito magkakaroon ng tinatawag nating battle. No? Kaninong panunumpa ang magwawagi? Ang panunumpa ng isang paganong propeta o ang panunumpa ng isang Diyos na buhay na walang iba kundi si Yahweh. Now, gusto kong pag-aralan natin saglit ang ugali ni Balaam. Unang-una, si Balaam ay pwede kong tawaging a prophet posing like a politician. A prophet
posing like a politician. Number two, he is also a prophet pursuing profit. A prophet pursuing profit. Now, let me explain. Noong ang mga mensahero ay nagdala ng mensahe galing kay King Balak, kay Balaam, kasama ng kanilang down payment, no? Sabi ni Balaam, sige, mag-stay muna kayo ngayong gabi, patulog kayo rito sa aking bahay, at kukonsultahin ko ang Panginoon. Now, isipin niyo yung ganong klase ng hakbang ni Balaam. Kung itong si Balaam, kilala niya talaga ang Panginoong Diyos, at nakikipag-usap siya sa Diyos ng Israel, hindi niya na kinakailangang pang hanapin ang sagot sa Diyos eh. Kung ano ang magiging tugon ng Diyos. Hindi niya na kinakailangang konsultahin ng Diyos ang kung tutuusin. Alam na niya na hindi ibibigay ng Diyos ang hihilingin niya. Alam niya na ang tagumpay ay ibibigay niya kay Israel laban sa kanyang mga kaaway. Alam niya yun. Eh, di ba? Ang Diyos nga ang nagbigay sa kanya sa Israel ng kakayanan para talunin ang kanilang mga kalaban na sila King Sihon ng mga Amoreo, King Og ng Bashan. Hindi ba? Alam niya na ang Diyos na ito, hindi siya papayagan na ipahayag ang sumpa sa bayan ng Israel na kanyang ipinagtanggol sa kanilang mga kalaban. Alam niya yun. Kaya lang, isa siyang politiko. Hindi lang siya propeta, kundi isang politiko. Alam niyo, ang politiko ay men pleaser. Tama ba yan? Balaam was a people pleaser. Eh, pwede naman dito sa mga siya na kayo, maraming sumasabog sa ating paligid at hilingin muna natin ang ating tagapag-ayos na baka magkaroon ng mass distraction dito sa ating Ayan, salamat. Good. Okay. Pwede naman niyang sabihin doon sa mga mensahero ni Balak na, teka muna, medyo imposible yung hinihiling nyo, umuwi na lang kayo. No? Hindi ko magagawa yan. No? Pero ano sabi niya? Sige, matulog kayo rito ngayong gabi. Kukonsultahin ko ang Panginoon. Siguro iniisip niya, baka mamanipulate ko pa ang Diyos. Baka ibigay ng Diyos sa akin ng isang special exemption sa pangyayaring ito. Alam nyo, nung dumating ang Diyos kay Balaam, anong sinabi ni Balaam, ng Diyos sa kanya? Huwag mong gawin yan. Huwag mong ibigay ang sumpa sa Israel sapagkat pinagpala ko sila. Verse 12. Yan ang sinabi niya. Ayan. However, nung nire-relay na ni Balaam, yung mensahe ng Diyos doon sa mga sugo ni Balak, anong sinabi niya? Hindi niya sinabi lahat. Edited yung version. Sabi niya, umuwi na kayo. Hindi ako pinayagan ng Diyos na sumama sa inyo. Yun ang sinabi niya. Hindi niya sinabi lahat. Ang sinabi niya dapat, yung sinabi ng Diyos, umuwi na kayo sapagkat hindi ako pinayagan ng Diyos na sumpain ang pinagpala niya. Yun ang eksaktong salita eh. Pero sabi niya, umuwi na kayo. Hindi ako pinayagan na sumama sa inyo ng Panginoon. So, doon sa salitang yon, no, ay may inumit o may hindi sinabi si Balaam para hindi isarado yung possibility ng deal kay Balak. No, mayroon siyang winidhold. Yung key information winidhold niya. Ito ay para magbigay ng impression na open-ended itong negotiation na ito. No? Pwede pang may magbago in the future. So, ito isang tactic ng mga politiko, di ba? Ganyan mga politiko. Tatakbo ka ba sa susunod na eleksyon? Malayo pa yon. No? Mahirap magsalita ngayon. Ang Diyos ang nakakaalam. Parang ganyan. Di ba? Ganyan ang mga politiko. Sabi ni Balaam, umalis na kayo sapagkat hindi ako pinayagang sumama. Pero hindi niya sinabi, sabi ng Diyos sa akin, hindi ko pwedeng sumpain ang pinagpala niya. Kasi kung sinabi niya, tapos na kagad ang deal. Wala na mangyayari. Pero sinabi, hindi ako pinayagan ng Diyos.
So, ano mangyayari dito? Pag na-relay na yung message, makikita natin, katulad ng sinabi ko, magiging open-ended yung transaction. So, let's go to the second heading, a prophet pursuing prophet. Yung mga envoy, no, in-inform na si Balak doon sa response na hindi daw pwede dahil nga hindi daw siya pinayagan ng Panginoon na sumama. Now, ano magiging interpretation ng hari ng Moab? Meron pang room o possibility na mag-agree si Balaam, no? At sapat hindi naman niya sinabing ayaw na niya gawin yung pinagagawa ko. Sabi niya na ayaw ng Diyos na sumama ako sa kanya. So, meron pang room. So, anong ginawa ni Balak? Ang ginawa ni Balak, nagpadala siya ng mas malaking delegasyon. At doon sa delegasyon na yon, nagpadala siya ng mga mas tinatawag na nasa high-ranking officer, mga princess, mga prinsipe ng Moab ang pinadala niya roon. Mas malaking delegasyon at mas matataas na posisyon. Ganyan talaga mga negosyador, di ba? Nagpapadala ka ng mga mas matataas para mas siguro ma-convince yung kinakausap mo. So, ngayon, anong naging response ni Balaam pagdating nila? Sa una, mapapansin niyo mukhang maganda ang naging tugon ni Balaam. Sapagkat ang sabi niya sa verse 18, kahit na ibigay sa akin ni Haring Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ng ginto, hindi ako pwedeng gumawa ng labas sa utos ng Diyos. Ay, kung titusin natin, mukhang nagbago si Balaam. Okay na. Mukhang naayos yung kanyang pag-iisip. Pero politiko nga ito Sabi niya, di ba, usually nung una pa man basta mga politicians, sabi natin, cheap ang kanilang words, no? Yung kanilang salita medyo mumurahin. Nababago yan no? Ngayon, pagpansinin natin na meron siyang sinabi uli rito na sana magsasarado na ng deal Pero sabi niya, pero dito muna kayo uli matulog ngayong gabi, no? Tulog muna kayo rito sa bahay namin, sa bahay ko, at kakausapin ko uli si Lord. Kita nyo? So, makikita natin, ini-expose dito kung ano talaga ang totoong laman ng puso ni Balaam. When he asked them to stay and spend the night in his house. Kasi kung totoo siya sa kanyang salita, wala na siyang dahilan para panatilihin pa itong mga bisita. Pwede niya nang pauwiin di ba? At sabihin niya, hindi na, wala na talaga, hindi na pwedeng mangyari yun Pero dito, maaaring umaasa pa rin si Balaam na maaaring magbago ang isip ng Diyos para makuha niya yung napakalaking napakalaki ng offer. Alam ba kung ano yung offer? Sabi niya, pararangalan kita at ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Sumpain mo lang ang bayang ito. Ang laki no? Nakakatulo ng laway yun talaga, pagka ganun, Kaya, sabi niya, stay muna kayo uli. Baka naman, siguro, baka inisip niya, maaring magbago. Pero mga kapatid, dito natin makikita na ang puso ng tao ay maaring katulad din ni Balaam. Maaring sino ba sa atin dito magsasabi na hindi ako katulad ni Balaam? Sino kaya sa atin dito? Are we so different from Balaam? Ano ba talaga yung nagsusukol ng ating mga puso, ng ating mga kalooban? Kalooban ba ng Diyos? O yung mga hangarin na makalaman ng ating puso? Talaga bang tayo'y malaya na doon sa pagmamahal sa salapi? Na sinasabi ni Apostol Pablo na ang ugat ng lahat ng kasamaan. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ano yung mga idolo ng ating mga puso? Kung hindi man pera. Maaaring ang idolo ng puso natin ay approval ng tao, paghanga ng tao, respeto ng tao. Yun ang maaaring idolo natin. Posisyon, o maaaring intelligence, katalinuhan. You want to be above
everybody. You want to be above in terms of opinion, in terms of decision, in terms of everything. Yun ang laman ng puso natin. Maaaring katulad ni Balaam, nagkukumit tayo ng sarili natin para umatin pag Sunday, pero for the rest of the week, iba yung nagpapatakbo ng ating buhay. Ibang Panginoon ang nagpapatakbo ng ating buhay. Dinideklara natin na may takot tayo sa Panginoon at ang takot natin ay nasa Kanya at hindi sa tao. Pero madali tayong magkompromiso ng ating pananampalataya at ng ating paninindigan. Takot tayong makasakit ng kalooban ng ating mga kaibigan kapag inanyayahan tayo na gumawa o sumama sa kanilang mga makamundong gawain. Nahihiya tayong tumanggi sa kanila. Baka magalit sila. Baka mainis sila sa atin. Baka lumayo sila. Or we fail to stand firm to biblical truth when confronted by those who mock it. I believe, brethren, it is again a high time to examine our hearts and resolve to submit to the Lord and to His will. For this is the only way for us to be safe and secure in this sinful world. The only way to be safe and secure in this sinful world is to submit wholeheartedly to the will of God. Balaam and his perverted desire. Secondly, Balaam and his perceptive donkey. Now, punta na tayo dito sa medyo mas popular na kwento, no? Kaya nga pag naaalala si Balaam, naaalala yung donkey. Naaalala yung asno na nagsalita. So, ang kwentong ito ay from verses 21 to 35. Doon natin makikita. So, si Balaam, sumama na siya sa mga delegasyon ni Balak. Sumakay siya doon sa kanyang asno. Yun naman ang yun naman ang mga kotse ng mga tao nung unang panahon. Nga pagka medyo mayaman-yaman ka, kabayo, no? Siguro yun ang Mercedes-Benz nung unang panahon, no? Pero pagka medyo mahirap ka lang, no? Tawag nito e-bike, no? O kaya bisikleta, asno lang gagamitin mo. So yun ang sinakyan nila. Asno. So, habang nakasakay siya doon sa asno, itong asno, nakita niya sa daraanan yung anghel ng Panginoon na may hawak ng tabak. Verse 23. Dahil doon, yung asno ay lumiko ng daanan. Hindi siya tumuloy doon sa diretsong dinadaanan. So lumiko siya. Pagliko niya, doon siya dumaan, saan? Sa ubasan, sa pagitan ng dalawang ubasan na mayroong bakod, sabi doon, wall. Yung wall na yun, hindi yung pader na katulad nito, no? Kundi bakod yun, kasi ubasan no? So lumakad siya doon sa makitid. Nakita niya na naman sa dulo, nandoon ang anghel ng Panginoon na may dalang tabak. Alam mong ginawa niya? Tinulak niya yung kabilang bahagi ng bakod. Sa pagtulak niya dito, naipit yung paa ni Balaam. Nagalit si Balaam. Hinampas niya ito. Actually, nung una pa lang na lumihis na siya ng daan, hinampas na siya, pinalo na siya ni Balaam. Pagkatapos dito na lumiko na naman siya, pinalo. Kasi naipit yung paa ni Balaam So anong ginawa niya? Umiba na naman siya ng daan, pero nasukol yung asno nang makita niya na sa isang makitid na daan na wala na siyang pwedeng likuan. Alam mo ginawa ng asno? Umupo na lang. Hindi na siya tumuloy. At dahil doon, naggalit lalo si Balaam at hinampas niya ng ilang beses yung asno. At sa pagkakataong yon, mga kapatid, binuksan ng Diyos ang bibig ng asno. Sa pagkakataong ito, dito natin makikita ang kakaibang kwento na isang hayop ay nagsalita. So, bumuka yung bibig ng asno at nagsalita. Siyempre, sino ba ang nagbigay ng ganong klase ng kakayanan
no? Ang Diyos, no? Sabi ng asno, bakit mo ako sinasaktan ng 3 beses? Sabi naman ni Balaam, ginagawa mo ko hangal eh. Alam mo, sa totoo lang, kung meron akong tabak ngayon, baka pinatay na kita. Ano mo sabi ng asno sa kanya? Halos buong buhay ko, sinakyan mo ko. Ngayon lang nangyari ang bagay na ito. Bakit mo ako sinasaktan? Ibang klase, no? Parang sinabi niya, ginawa ko ba sa iyo dati ito? May nangyari bang masama akong ginawa sa iyo na maraming panahon, sumasakay ka sa akin, ako ang nagiging alipin mo, ang kotse mo, sa lahat ng pinupuntahan mo, tinrato ba kita ng mali? Tinrato ba kita ng hindi maganda? At this point, brethren, gusto kong sabihin uli, hindi ang focus dito yung pagsasalita ng asno. Ang focus, kasi kayang-kayang gawin ng Diyos yung kahit kanino eh. Kaya niyang pagsalitain ng pusa. Kaya niyang pagsalitain ng daga. Di ba? Kaya niyang gawin lahat yan eh. Kaya niyang gawin ng Diyos sa mga bagay na imposible. Kasi makapangyarihan siya. Ang remarkable dito sa eksenang ito, ganito. May nakita yung asno na hindi nakita ni Balaam. Mayroong naunawaan yung asno na hindi naunawaan ni Balaam. Isipin nyo, hindi ba nagtaka si Balaam doon sa unusual behavior ng kanyang asno na sabi, sa buong buhay ng asnong yun, doon siya sumasakay? Di ba pagka ikaw yung dinadrive mo yung sasakyan mo at medyo familiar ka na sa sasakyan mo, nalalaman mo pagka may problema eh. No, nalalaman mo, may konting kalansing doon sa ilalim, yung takbo yung tawag nito, yung kanyang takbo medyo kulang sa kulang sa arangkada, kulang sa bira, 'di ba? Alam mo 'yun eh. Bakit hindi siya nagtaka? Bakit iba tong behavior ng asno ko? Lumiliko, no? At umupo pa. At hindi lang 'yun, nagsalita pa. Bakit siya nagtaka ron? Ha? Sinagot nga niya eh. No? Nag-usap sila, uusap silang dalawa. Ano na, bakit nag-uusap tong asno? Alam mo, mga kapatid, ang gusto kong sabihin dito, alam nyo, yung spiritual blindness, yung kabulagang spiritual, minsan tinatakpan nito yung mga bagay na tama dahil sa matinding pagnanasa sa mga bagay na laman. Kasi nasa isip at nasa puso ni Balaam, alin? Yung bahay ni Balak na puno ng silver and gold. Yun ang nasa isip niya eh. Kaya hindi niya napansin, mayroong extraordinary na nangyayari. Na yung aking asno, medyo iba ang behavior, at yung aking asno, anong sabi? Nagsalita pa. Nag-usap pa sila. No? Yan ang punto rito eh. Blindness. And blindness, brethren, let me say this, blindness distorts principle. That's number one. But secondly, blindness distorts perception. Oo, pinayagan ng Diyos si Balaam na sumama doon sa mga delegasyon ng mga Moabita. Pero hindi ibig sabihin, yun ang gusto ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. Yun ay pagsubok kay Balaam kung susunod ba siya sa ninanasa ng kanyang puso o doon sa kalooban ng Diyos. Na sinabi na ng Diyos, wag mong gawin na sumpain sila sapagkat pinagpala ko. Alam nyo, inaasahan ng Diyos na si Balaam ay aakto sa kanyang prinsipyo. Ganon din sa bawat isa sa atin. Inaasahan ng Diyos na tayong mga Kristiyano ay aakto sa ating prinsipyo. Hindi inalis ng Diyos ang ating responsibility na gawin ang tama sa harapan ng Diyos sa anumang sitwasyon na hinaharap natin. He never removes our responsibility for doing what is right in His eyes. No? Na kahit na sa tingin mo, para bang yung mga pangyayari ay umaayon lang sa gusto mo, pero hindi na talaga ang gusto ng Diyos, andun pa rin sa iyo ang responsibilidad. Susundin ko ba ang sirkumstansya na nagdadala sa akin sa mga bagay na gusto ko kaysa ito'y hindi gusto ng Diyos? O hahayaan kong labanan ko ang kalooban ko alang-alang sa kalooban ng Diyos?
Alam nyo, doon nasusukat tayo sa maraming bagay bilang Christian. Halimbawa, mga simpleng bagay lang ito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Naghahanda ka sa worship service ngayong Sunday. Naghahanda ka. Pupunta ka sa church, kasamba ka sa Panginoon. Biglang may nag-text sa'yo. Sabi ng text, kita naman tayo. Tagal na tayo hindi nagkita eh. No? Wala ang dahilan, hindi seryoso. No, hindi seryoso. Halimbawa, 'di ba, may mga seryosong dahilan, may sakit, no, may problema malaki na kinakailangang pag-usapan. O kaya naman pinapunta ka ng boss mo o kinakailangan may trabahuin tayo sa dito, malaking problema sa trabaho natin, kinakailangan ayusin natin ngayon. Pero ito, hindi. Sabi niya, "O anong dahilan? Miss na kita eh. Tagal na natin hindi nagkikita." So, ngayon, ang tanong, anong susundin mo? No? Makikita ka doon sa kaibigan mong matagal na kayo hindi nagkita at miss na ninyo ang isa't isa. Oo! Yung sambahin mo ang Diyos sa araw ng Panginoon. Minsan doon sa simpleng bagay, nasusubukan, tumatayo ba tayo sa prinsipyo natin o tayo ay bumibigay dahil sa ibang dahilan? Will you still choose to worship God or will you prioritize meeting your friend? And that's what we call, what? Principle. So, but blindness distorts principle. Not only that, blindness distorts perception. Here is a man na pwede natin sabing professional seer or prophet. Hindi niya nakita ang anghel ng Panginoon sapagkat nabubulagan siya ng kanyang hangarin ng pakinabang. Yung spiritual perception ang nag-distort sa kanya. Yung kanyang hangarin na makuha yung offer ni Balak ang nag-distort ng kanyang spiritual perception. Imagine mo, dahil dun sa offer na yon, handa kang hayaang mamatay ang isang buong bayan, no? Na patungo sa kanilang lupang pangako na pinangako ng Panginoon. So nakita mo, maraming ganyan mga kapatid na minsan, 'di ba? Minsan sa sobrang init ng ulo mo sa pangyayari, nakapagsalita ka o nakagawa ka ng isang bagay na hindi tama. Kinat ka habang nagdadrive, kinat ka nung isang sasakyan dahil sa galit mo, hinabol mo. Doon sa paghahabulan ninyo, aksidente at maraming nang napahamak. Kung iisipin mo, marirealize mo yan pagkatapos ng ilang kung hindi ko sana, binulag ka nung galit mo binulag ka nung inis mo diba? Marami ganon. Kita mo, dahil siguro sa hangarin, sa kahayukan, sa laman, di gumawa ng pahalay at nauwi? Nakulong siya, nabilanggo siya, o ngayon, maaaring mahatulan pa ng kamatayan sa isang maliit na pangyayari na hindi mo ma-overcome yung ganong klase ng damdamin, na bulag yung pag-iisip mo, nauwi sa kapahamakan mo. At brethren, that is something that we have to examine ourselves from time to time. And dito, di ba, sabi ng Panginoon, nung binuksan na ng Diyos yung mata ni Balaam, ano sabi ng angel of the Lord? Bakit mo sinasaktan yung asno mo? Hindi mo ba alam na kung yung asno mo ay dumiretso, mamamatay ka sa pamamagitan ng tabako? Kaya nga dapat magpasalamat ka dyan sa asno mo, siya yung nag-save sa'yo Kaya siya tumitigil Kaya siya lumiliko. Dahil nililigtas ka niya doon sa akin na may daladalang sword. Imagine mo yun, brethren. The point doon, nakita nung donkey yung tama na hindi nakikita ng amo niya. Naintindihan ng donkey yung isang bagay na tama na hindi naiintindihan ng amo niya. So, ipagpatuloy natin ang pangyayaring ito sa susunod na mga linggo kasi napakahaba nitong kwentong ito. Pero gusto kong iwanan ang ating pong pag-aaral ngayon sa dalawang
leksyon. Unang-una, ito ang gusto kong sabihin, no one can stop God's blessing. No one can stop God's determination to bless a person. Di ba diniklara ng Panginoon kay Abraham na pagpapalain niya ang kanyang lahi? Ibig sabihin, walang anumang sirkumstansya o walang anumang potensyal na curse na manggagaling maging kay Balaam ang pwedeng pumigil sa pangakong yun. Kung itinakda ng Diyos ang pagpapala, walang sino man o walang anuman ang pwedeng bumaliktad nito. Alam nyo, marami tayong mga worries sa buhay, ano mangyayari sa future, sa kalusugan natin, sa kalusugan ng mahal natin sa buhay, income natin, okay pa kaya ang trabaho ko next year, okay pa kaya ang trabaho ko sa susunod na panahon, bumabagsak ba yung ekonomiya, yung lahat na nangyayari ngayon sa Southeast Asia, sa Europe, apektado tayo, baka magsara ang mga kumpanya. Di ba marami tayong kinatatakutan? May conflict tayo sa China. Nagbanta na naman yung China ngayon. No? Dudurugin na daw nila talaga yung mga sino mang dadaan doon sa shoal na sa tingin nila pag-aari nila. Eh kung anong posibleng mangyari in the future, we have no idea. We can only guess, we can only predict, we can only speculate, no? Pero alam nyo, sabi ng Bible, diniklara daw ng Diyos ang katapusan sa simula pa lamang. At anumang kanyang itinakda na mangyayari sa kasaysayan ay ayon sa kanyang dakilang layunin para sa kanyang mga tinubos. Kung ikaw ay kabilang sa mga mananampalataya niya, anuman ang mangyayari sa ating mundo o sa ating kapaligiran o sa sarili mo, ito'y ayon sa itinakda ng Diyos para sa ikabubuti mo. Tandaan mo yan. No one can stop God's blessing. Pangalawa, no one is safe outside God's will. Nakita natin ang nangyari kay Balaam. Pinipilit niyang lumabas doon sa gusto ng Diyos Lalo siya napapahamak. Sa buhay natin, marami tayong mga idolo sa puso natin na humihila sa atin palabas sa kalooban ng Diyos. Dapat ay maging matatag tayo bilang Kristiyano sa ating paglakad, panghawakan natin ang katotohanan ng Diyos, maging matibay tayo sa pagsunod kay Kristo sapagkat walang anumang ligtas na lugar kundi ang lugar na nandoon tayo sa kalooban ng Panginoon. Huwag tayong umasa sa ating pakiramdam. Tumingin tayo kay Jesus na siyang may akda at naggaganap o nagsasakdal ng ating pananampalataya. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo ngayon, kung ikaw ay hindi pa Kristiyano ngayon, kung hindi ka pa mananampalataya, ang aking hamon sa iyo, lumapit ka kay Kristo sa daan ng pananampalataya. Tumingin ka sa Kanya sapagkat nasa Kanya ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Lumapit ka sa Kanya at magsuko ng iyong sarili at kilalanin na siya lamang ang tanging paraan at yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ang tanging paraan para ikaw ay maligtas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na napagbulayan namin ngayong pong oras na ito. Sulat mo ang lahat ng ito sa puso namin at sana makita namin, O Diyos, na ang iyong layunin ay higit na dakila kaysa sa kalooban ng tao. Walang pwedeng mag-thwart, walang pwedeng magpatigil, walang pwedeng magbaliktad ng anumang gusto mo sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Dalangin namin ang iyong biyaya ay sumaamin sa iba pang mga gawain namin sa maghapong ito. At lahat ng mga natutunan namin ay hindi isang bagay na amin pong narinig lamang na impormasyon, kundi ito ay siyang naunawaan namin at ilapat namin at magpabago ng buhay namin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.